Maayong gabi sa tanan nato nga mga kapaglaom, mga higala nga nagasunod sa atong programa o sa ato po nga mga brethren. Bisan asa ka mo karon na pahaluna kay ang ato nasad nga pagtuon ing gabiuna sa taknas pagtuon ato nasad nga pagahimuon o nalipay ta nga ato karong kauban ang ato nga Vice President sa ato nga union, Pastor Jermel Pamunag sa in charge sa atong NDRIEL. So Pastor Pamunag, good evening. Good evening, Pastor Boy. Sa dili pa ta mo padayon atong hangyoon si Pastor Jermel sa paghatag sa atong opening prayer. Magampo ta. Amahan nga balaan, salamat kayo nga niini nga takna kami magatuon na usab sa imong mga pulong o ako Ginoo nagaampo sa imong presensya. Labi na gayod sa among mga viewers, bisan asa sila karon inibabaw sa lang sa yuta. Ikaw Dios magapaabot sa imong kaalam ngadto kanila. Ingon usab kanamo nga magbatbat nini nga mga leksyon. Ikaw magadihog kanamo sa imong espiritu. Himuha nga kini nga leksyon magmalampuson, daghan kamig makutlo nga mga pamaagis pag kinabuhi nga labing duol diha kanimo. Kaya ako kining giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat kayo Pastor Pamunag sa imong opening prayer. Ako nasabtan nga atong Lunes murag walay takna sa pagtuon. Tungod kini kay halos sa ato nga mga directors, ato nga mga pastors dinhi sa South Philippine Union Conference nanguli tungod kay ni boto pod sila. Panagsara po ni. Kay obligasyon manggod po nato mga hinigugma ko nga mga kaigsunan o mga kaygalaan nga kinahanglan pod nga mutuman pod ta kang Cesar. So it is our duty nga mo render pod ta ngadto sa kang Cesar. It means ngadto sa gobyerno. So niuli po ka, Pastor Yes, Salada? niuli po ta kay ni-render ta sa atong being obedience po sa ato nga panggobyerno. Amen. Niya na ta sa lesson 7. O niya ang uluhan na to, Foundation for Prophecy. Akong basahon kaninyo ang ato nga teksto nga sa guluhon, no? Ato makita sa Isaiah chapter 6 verse 8. Also I hear the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then I said, Here I am, send me. So nindot ni siya nga text, no? Because this is the Lord. Nag-ingon yun ang Ginoo nga, kinsa may akong ipadala. Of course, si Prophet Isaiah ang naminaw ni ini. O niya, niingon si Isaiah, si Prophet Isaiah, Here I am, send me. So it was a kind of willingness siya nga part nga may response siya sa tawag sa Ginoo sa diha nga actually vision man ning iyang nakita, no? Okay. Vision man iyang nakita dayon idadungog niya ang pulong si Ginoo. Pos ipakita si Ginoo ang dako kayo nga buluhaton. Unya nangita ang Ginoo og mga tao nga iyahang masugo aron nga mo wali aron mo sulti sa kamatuoran. And we are happy nga si Isaiah may response siya. And this topic, muning uluhan sa itong topic karon, Foundation for Prophecy, because God revealed Himself to Prophet Isaiah and to the rest of the prophet nga ang ihang pulong mapaabot, ang iyang mensahe mapaabot sa tibok ng kalibutan. Pastor Pamunag. Yes, amen. No, Pastor Salada, nindot kayo ang punto sa bersikulo nga imong gibasa nga mao'y pasiuna mga kapaglaom para nako ako nakita nga ang Ginoo bitaw ni ining panahon na Pastor Salarda bisan nagaistorya siya ni Isaiah pero wa niya gi diretso nga ipadala siya kundi ang gikuha ang pulso iyang gi sulayan kon willing bagyod si Prophet Isaiah og dinhi sa verses atong makita mga kaigsunan nga walay duha-duha, diha-diha dayon si Prophet Isaiah mitubag sa tawag sa Ginoo nga nag-ingon siya, Here am I, send me. Maunta na inindot kayo, Pastor Salada, kanang tawgon ta sa Ginoo niya, walay pag-unukon, diretso gyud. Yeah. Walay pag-unukon bisan gamay. So, ato makita din nga si Isaiah
iyang nakita ang iyang kaugalingon in the presence of God nga usak siya ka makasasala gyud kayo. Unya nagiyon siya atong basahon makigsunan, nagiyon siya who is me. Kado sa to pa mura ba og kanang dimalas kay ba kay who is me nga imong nakita ang himaya si Ginoo, imong nakita ang Ginoo. Kaya man ni nakita ang Ginoo siya ang panahon. Kay because no human being could see the face of God. Kay kung makakita ta sa Ginoo, sa naon sino patay gyud ta. Dili ta makaharong. Dili ta makaharong. Yeah, just like Moses bitaw, katong si Moses nga nagpakita niya ang Ginoo, pero ang Ginoo wala na pagita sa naong gyud. Tubang gyud, wala. Ni agi lang siyang kilid, nakita ni kay kung makita niya ang naong si Ginoo, so nakita lang niya nga ang Ginoo mi agi sa iya. So mao sa niya ang gibati ni Isaiah nga pagkadimalasan ako nga nakita nako ang naong si Ginoo, it means nga mamatay na ko ani. Mamatay na ko ani. Pero ang Ginoo dunay katuyuan sa iya nga pabuhaton siya sa pagsulti sa kamaturan. Unsa ang iyang vision nga nakita, unsa ang mensahe nga gusto nga ipaabot si Ginoo sa mga katawhan, ipaabot sa iya. Now, atong makita din I think this is sa Monday, na yun siya, Isaiah's stunning vision of God's throne leave him painfully aware of his shortcoming. In siya, who is me? He lamented. For I am undone. Sa ito pa, undone, dili siya takos. Because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. So, grabe yun kayo ang iyahang murag pinitin siya ang iyang nabati. Pero inyong makita mga igsoon, mga kapaglaom, nga ang seraphim, this is a seraphim or is it an angel, nga nikuha og baga gikan dito sa laran. Unya ang baga nga gikan sa laran, gibutang siyang baba, dapat siya nga baba. O gunya mingon ang manuloda nga you are already cleansed. Gilimpyuhan ka na. It means you are forgiven. Yes. Unya human ni adok, kini na dayon nga teksto sa verse 8, ingon dayon ang pulong si Ginoo, I have heard thy voice, I also hear the voice saying, whom shall I send and who will go for us? Niining panahon na katunang human nga padapat katong call, katong baga siya nga baba. Niingon na dayon si Isaiah, then I said, here I am, send me. Sa akong panglanta ba, Pastor Pamunag, kana bang akong nakita din nga simboli kayo nga ang manulunda nagkuha dito og kanang baga gikan sa laran, ibutang siyang baba. Init biya to kay call good ha, init good to. Mura ba og gipasuan ba? Og sa ato man mura gipasuan. Pero wa pa po nang ingon dito nga napasok siya. Pero it is a kind of symbolism. Kasi diha nga nitandog ang maong baga siya nga baba, giingon biya niya nga I am unclean lips siya because yes. I am a man of unclean lips. Saktor po to nga sa baba gyud, Pastor Salarda, kay iya mang baba mo'y unclean. So gipasuan siya sa Ginoo. Sa diha nga gipasuan siya sa Ginoo sa manulunda. Tingon na dayon ang tingog gikan sa langit nga kinsa may akong ipadala? Who will go before us? So human og paso mo na ni nga bersikulo ni ingon na dayon siya, here I am, send me. Sa spiritual implication ako nga nahuna ba nga gikinahanglan gyud nga ang atong mga baba, dili ang atong baba, ang atong tibuok nga pagkatao mapasuan sa gahom sa Ginoo. Aron nga mahimo kitang malimpyo o mahimo kitang takos yang bulaton. And I believe we need that. Yes. I personally need to have that. And all of us aron nga mahimo tang takos kay usahay kining atong mga na sinultihan, usahay pod kining yung atong gawi as human as we are, vulnerable gyud kayo ta sa paghimo og mga kasalanan kay doon natay mga tendencies, doon natay mga tendencies. It's only by the grace of God na himo tang natabangan. So ingon na nakita nako no mga kaigsuunan nga
murag naa pa ay paglaom ning mga marites. Kay niining sugilanon manggod ako nakita Pastor Salarda nga si Isaiah na ay panahon siyang kinabuhi nga dili gyud siya ngayan kay bisan siya mismo nakabantay siya na kaya usahay wa ta kabalo unsa iyang ipang sulti against ni bisan kinsa. Pero ang Ginoo dili magpili. Once iyatang gamiton, once iyatang i-empower, ang Dios mangita og pamaagi nga magamit ang ato pod nga kanang mga pulong. Unya ako nakita diri nga dili na ni ordinaryo nga manulunda because this is a cherubim. Kuan yun ni siya kanang pinasahi yun nga manulunda kay ang usa ka cherubim above him was a seraphim. Seraphim. Unya ang seraphim 6 wings. With two covered face, natabunan siya sa duha ka mga wings. Ang duha sa tiil. And the two, he covered his feet. And with two to fly. Yes. So sa ato pa, unom. Yes. O kuan gyud, urag ato makita nga kung naanang seraphim, meaning naahapod ang presensya sa Ginoo kay sa Bible, gimension kanunay ang seraphim within the presence of God. No, urag naagyo din na kanunay ang presensya sa Ginoo. So ana nga time possibly naagyo ang presence sa Ginoo nakistorya ni So ato makita nga ang Ginoo iyang ipakita sa vision ni Isaiah ang iyang throne. Yes. Which is also mo gyud ni pod ang gisutan sa ato nga lesson nga ang throne room sa Ginoo iyang gipakita nga nahimo ni siyang foundation sa prophecy. Kay gikan magud sa trono sa Ginoo ang propesiya mahitabo iyang gipadayag ngadto siya mga pwede lagad. tingali nga gipaduol sa Ginoo ang iyang trono sa mga tao. Iyang gipaduol kang prophet Isaiah aron si prophet Isaiah mga kapaglaom Pastor Salarda. Iya pong mabati ang presensya sa Ginoo. The same sa ato ang kapanahonan. Ang Ginoo gusto niya nga maduol ta dinha niya matag adlaw. So urag mao na ako nakita nga tungod ni ana nga hulagway nga naisirapim, diha na to makita nga ang Dios gyud nagpaduol gyud didto kang prophet Isaiah. Ang gidra wala naghulat ang Ginoo nga kita mo'y muduol niya kay di gyud ta qualified. Ang giingon ni prophet Isaiah, I am undone. Pero ang Dios may hatod kaniya sa iyang trono duol gyud kaayo diha kang Isaiah. Mao to nga ako nakita katong gibutangan tingali siya ubaga is a symbol nga gidihugan siya sa Ginoo for a very important kining work nga iyang himuon labi na gyud sa prophecy. Yeah. So sa to pa atong tanawon rin nga interested kayo ang Ginoo sa mga katawhan. Yes. Interested kayo siya alang sa iyang mga katawhan which is really ang purpose sa Ginoo sa pag-reveal niya sa iyang kaugalingon. Mao ang plano niya sa kaluwasan para sa iyang mga katawhan. So, muna nga, dito sa itong lesson, ito makita nga how God try to show Himself nga He is trying to reach out men, ni paduol gyud siya. That is a good point, Pastor Pamunag. Then, diri po sa itong lesson, I think this is in Sunday, di ba, ang angel kini nga seraphim or cherubim ato ni nga makita sila nga ang ilang nga nature di move like a fire mura ba og kalayo murag kalayo ba ang ilang kuan ba di ba ang tao made of kuan man kanang clay pero ang manulunda ang cherubim they are made of fire. Ingon sa atong lesson, interestingly enough, the word seraph means the burning one. Sa ito pa nagadilaab. Notice, Jesus' description of John, so muna ang giingon ni John, nga ito kang Jesus. Jesus' description of John the Baptist, ministry, is in John 5 verse 35, He was the burning and shining lamp, and you were willing for a time to rejoice in His sight. So, usa kay implication ani ang imong understanding ani Pastor Pamunag? Ako nakita Pastor Salardano ug mga kaigsuonan nga kining ato ang leksyon nagsulti nga
ang work sa seraphim dili lang sa Old Testament, gikan pa sa langit hangtod sa Old Testament, hangtod pa sa New Testament. Kay gi-describe ni John nga nakita niya ang atong Ginoo as the same as he was a burning and a shining lamp. So ang fire warag makuha ni mo diri nga mo define ni siya dito sa kanang mga angels nga diha nimo makita nga naa ang presensya sa Ginoo. So meaning kini nga angel lahi sila sa angelic host, kini sila lahi sila og function. Ang cherubim lahi siya og buluhaton, ang seraphim lahi pod og ang seraphim with fire uban kanunay niya. So gi-describe diri bisan sa Book of John nga murag nakita ni John ang trono kay nakita man niya ang Ginoo nga as if he was also burning. So ang work sa seraphim not only in the Old Testament, not only in the New Testament, ug hangtod karon amahan katong giingon nimo Pastor Salarda nga ang cool unta nga ato nang mabatunan nga bisan karon wala bitaw tay makita gyud nga kanang klaro jud kay nga giduol niya gibutangan ta sa Ginoo baga sa ato ang dila, but sometimes naay mga kaigsunan nato nga hilig kay siya maghimog mga ritual maghimo sila mga practices ba nga usay kandila ang atong ginabuhat nga ang kandila atong dagkutan dayon atong ipasa-pasa murag symbolikal ba nga ang power of the Holy Spirit naa na sa ato ang kinabuhi. Okay. So it means nga sa diha nga gipasuan ang baba ni Isaiah na kabaton siya o gahom nga mag-witness unya sama na pud siya sa fire. Ang iyang mensahe murag nidilaab na sad. And this is why Jesus said in John 5:35, Jesus, notice Jesus' description of John Baptist ministry in John, that he was burning and shining lamp. So si John murag nag-shine na hinon siya nga usa ka suga. So diri pod sa atong lesson, diri I think this is the last portion. Jesus came as the perfect representation of the Father's glory, and God sent a prophet, a sinner who performed a similar task as one of heaven's seraphim. So ang ako nakita sa story ni Isaiah pagbutang sa iyang fire diha sa iyang tang, the same as with didto kang John nga gitagaan po siya sa Ginoo og fire. Kay ngano man ako nakita nga ang fire mga kaigsuonan is a symbol of purification. So kung a symbol siya of purification or purity itself, so insakto nga nahitabo dito kang Isaiah nga makasasala siya pero gigamit siya sa Ginoo, but wala siya gigamit diretso. Gikuanan siya ihang dila gibutangan sa fire. The same as with ni John. Nga tungod kay ang Ginoo mo'y the light symbolizes the light. Gibutangan sa iyon po si John the Baptist bisan unsa sa kamakasasala, gigamit siya sa Ginoo. Ang iyang kinabuhi was on fire, nagministeryo siya sa tanang mga tao ug diha iya nakita nga he is in the right track. Nakita po niya ang Ginoo nga God also is burning, he is also in fire. So ang fire dako ni siya kalabutan sa pag-purify nato bisag unsa nato ka daotan, bisag unsa nato ka makasasala, pero naay I don't know, walang layo sa mixture, pero naay dayon na baptism of fire. O kining baptism of water and spirit. So meaning kini nga fire aduna ni siya symbolikal nga pag-purify sa usa ka tawo makasasala. Mao nga hinungdan nga bisan si John nahimo siyang usa ka kanang nagauna sa paghimo sa mga maayong butang tungod kay gitagaan siya sa Ginoo authority, gitagaan siya sa Ginoo pribileyo. Mo ni akong nasabtan bitaw nga si Isaiah pag yun niya nga unclean lips siya ipasuan niyang baba. Then nahimo na dayon siyang takos, ready na dayon siya nga here I am, send me. So it means nga kung wala na ito siya na pasuan sa sa atong maong fire, dili siya takos. Dili siya mahimong takos. So, ngano nakatubag siya nga, here I am, Lord, tungod kay napasuan na siya. Ang bukong ipasantop nga, everyone sa atoa, gikinahanglan nato na siya, aron nga mahimo kitang takos nga modala sa pulong si Ginoo. So, meaning, God will qualify us. So, it means nga, ato sigurong kinabuhi, siguro basi bakakon kayo ta,
Di ba? So, pasuan ka aron nga mausab ka. Na ako'y point kita diha Pastor Salarda nga kada bitawng like for example kanang ordinahan ta no, either pagka-pastor, pagka-elder, murag ako nakita dili insakto, dili lang ninyo nato nga sayop, dili insakto nga moingon ta nga ordinahin ako ninyo pagka elder baka or ordinahin ako pagka pastor. Kay bisan dinhi sa sugilano ni Prophet Isaiah, ang Dios gyud maoy naghimo sa move nga iyang gikuhaan og kay in other words wa biya kabalo si Prophet Isaiah unsay buhaton sa malalunda nga mahimo ang iyang unclean lips nga mahimo siyang angayan or mahimo siya nga ma-qualify siya sa buluhaton sa Ginoo. So meaning naghulat gyud si Isaiah kung tawgon siya sa Ginoo kay og dili wala gyud siya arang mahimo og kinsa may angayan sa buluhaton kung kita ra po'y muingon. Kita mo ingon nga mo-presentar. Mo-presentar nga angayan ako, no? Murag dili siya maoy insakto. Ora ko nakita ba murag dili siya insakto nga paghatag sa Ginoo og buhat nato sa buluhaton sa pagkaministro. That is why sa atong church, no? Sa atong tradition sa church. In our church, ang atong mga ministro magpaabot ay yun na sila nga i-recommendar na sila sa atong ministerial council, grupo sa mga ordin nga pastors, nga kini nga pastora, okay na ni siya nga mordinahan. Amen. So, of course, ang mga pamagi na to na, tanan ng mga pastor mag-meeting, o na-objection mga usa o duha ka buka na, i-verify na to how valid is the objection. So, kana nga kulig na to, di pa yun siya maordinahan. Unless kung wagi pa siya fire. Doon pa siya sa ubos nga dapit, masaka pang yangalan dito sa taas. Ato ang procedure, agi si Ministerial Council, mo agi si Executive Committee sa lower organization, dalon sa Ministerial Council di sa Union, dayon i-recommend sa Executive Committee. So taas yun kayo ang process. So kanang imong ipamugos ang imong kaugalingon nga maordinahan ka just for this case no murag namang relation so dili gyud siya maayo and we know for a fact nga do na po yung mga situations nga napugsan ang committee kay naigi pamugos ba naay mga situations dili po na siya usual makaigsunan pero naay mga certain occasions ba nga mura og wala na agi sa proseso. Pero anyway, God is good all the time mo nagingon nato nga bisan unsa gayud ang usahay pamaagi. God will accept and also we will learn also lessons and we learn lessons also. Learn to tana mga kapaglaom. But actually nakita nato nga nagid mga prinsipyo sa Biblia nga it is the one nga mag-qualify nato ang Dios gyud. So inani makiigsunan no. So ato na nakita na we will move on Monday lesson. The two cherubim. So this is focus on the two cherubim nga dito sa sanctuary. This is where nga cherubim nga gibutang dito sa ibabaw sa Ark of the Covenant. Nga ang Ark of the Covenant ang sulod niadto mao ang the Ten Commandments o ang sungkod, I think, nabang sungkod ni Moses. And then, also the manna. Then, naapos niya sa ibabaw sa mao nga ark, na dito ang gitawag nato nga mercy seat, nga gitabon. Then, in between, naadiha ang duha ka cherubim nga gibutang. So niya gatubang ang dagway, then pero murag upat naman ni ka wing siguro. Ako nakita sa dinhi ani nga sa earthly nga cherubim nga gisilsil ra ba kanang gililok lang siya. So mo na ato nga makita unya dati symbolic also sa throne dito sa langit. Ug dito sa langit atong makita ri sa Ezekiel ang seraphim unom pero kining ni ali sa cherubim nga atong nakita di sa sanctuary, they are only 4 wings. Og nakanindot aning nakita na to mga kapaglaom nga cherubim kay kini nagsimbolo kung magbasa tas daghang mga bersikulo sa balaang kasulatan sa presensya sa Ginoo, sa gahom sa Ginoo o protection sa Ginoo mo hinungdan nga ang usa ka pako no giabot nila nga nagdawgatabon dito sa mercy seat dito na sulod ang mga napulo kasugo mga kaigsunan. So meaning dako gyud kaayo ang Ginoo og kining
paghatag o pagtagad sa balaod. Kay ang balaod, nahibalo kita, nga mao ni siya ang atong covenant diha sa atong Ginoo. So, ang kinigong Ten Commandments mo nga covenant relationship with God and man. So, kanang Ten Commandments, munay ato ang gihimo nga kanabang basihanan sa atong relasyon nga na sa Ginoo. Yes. So, muna siya ang the covenant relationship nga gi-establish sa Ginoo ngadto sa iyahang mga katawhan. That is why we keep that commandment tungod kay doon na tay gihimo nga pakigsaad sa Ginoo. Yes. So, muna'y nag-binding sa ato. Yes. Meaning, kung naatay pakigsaad sa Ginoo sa pagsunod kaniya, we do not only love Jesus Christ, unya we don't follow the law. So, ang ato gyud makita nga, when we love Jesus Christ, then we love also to obey His commands. If you love me, keep my commandments. So, it means nga, ang katawan sa Ginoo, when they enter into a covenant relationship with God, ang mahibala nato nga ikaw nagtuman ka sa kabubuton sa Ginoo when you keep the commandments of God. That is how we identify. Do you have a covenant relationship with God? Yes. Do you love God? Okay. Yes, I love God. So, what is the demonstration of your love to God? Yes. And that will be manifested sa imuha nga pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, which is the law of God. And one proof, ana, mo nang ingon diha sa Mateo nga dili ang tanan ingon Ginoo kay makabaton sa kaluwasan, mga kaigsuonan, kundi katong nagbantay pod siya, nagsunod siyang kabubuton. Meaning, we should accept Jesus Christ and then we will also accept His covenant para nato mga kapaglaom, no? Aron nga ang ato nga pagtuod yang pagsalig sa Ginoo, it is well guarded ug mao na giingon diri sa Kerubim nga it's for the presence of God, His power and also His protection alang niini nga covenant. So, ato ni matrace, no, ang Kerubim, of course dinhi naman ni siya sa panahon ni siya sa Israelites. No? Pero we can trace that in the book of Genesis. Yes. Kasi dihang ang tao nahulog sa pagpakasala, ang tao gipagawas dito sa tanaman sa Eden, and there is that angel, Kerubim, nga nagbantay nga dili maka-access sila dito sa the tree of life. Pero I think, Pastor Salarda, sumala sa atong leksyon, dili lang ang Kerubim nga nagbantay dito nga forever na gyud. Yes. Nga di na gyud sila makasulod hantod-hantod. The moment ang tao ma-restore dito sa presence sa Ginoo, I believe, bisan rin atong leksyon, nag-ingon gyud nga, ang Kerubim is also an angel of giving hope and also giving assurance nga naay gitawag na to og kining restoration sa labi na sa fallen humanity. So mo na itong nakita nga when there is a presence of the Kerubim, there is the presence of God, and with that naghatag ka na to og dako kayo og kanang hope nga one day we will be restored into that original state sa kahimtang sa tao nga wala mahulog sa pagpakasala, and that is to the work of Jesus Christ. And that is atong makita na sa Genesis 3:15 nga ang Ginoo naghatag siya og kanabitawong kasiguruhan sa tao nga time will come, there is a Redeemer who will come to redeem us. So muna ginalook forward na po dayon sa tanan nga mga believers from the time of Adam hangtod yun na sa atong kapanahunan. Yes. Of course, ang redemption nahitabo sa diyang si Jesus sa matay, now gilansang dito sa cross, and now that is all our hope, and so we are now waiting for the second coming of Jesus. Now, in this story, or there is atong Monday lesson, ang Kerubim, nato maning makita nga dito ni siya sa Ark of the Covenant, unya tuwasulo dito sa sanctuary, unya ang tuyo sa sanctuary nga ang Ginoo nagsugo sa katawan sa Israel because God wants to dwell among His people. So here we see nga the presence of the Kerubim, the presence of the Ark of the Covenant, the presence of the sanctuary as a whole, kaya muna sanctuary as a whole, is that God's presence is among His people. Yes. So nakita na to karon nga kini di ay
mga butang labi na gyud ning naa sa sulod sa sanctuary or sa tabernacle as God's presence. Dili lang di ay nga gipahawa si Adan og si Iba dito sa Garden of Eden without a purpose. Kay kung mabasa nato diri sa mao nga lesson ato gyud nakita nga ang duha pod ka kirubim mga kaigsuunan gawas nga na-guard kung ma-renew na nato atong vow nga we will obey to God. The Lord also will restore sa gitawag na tuog new heaven and new earth nga dili na ta ingon nga sirad-an na kundi we have already the access sa pagbalik dito sa kanang Garden of Eden nga giingon din sa sinulat sa Patriarchs and Prophets page 62 mga kapaglaom. So para nako nindot kayong sudungon Pastor Salarda nga makakita da ita pagbalik sa Garden of Eden. Sure. Yes, dili lang ingon bitaw nga unsa kay naong sa Garden of Eden no or diretso ta sa langit nga di na ta kabalon ini, but here makita nato nga ma-restore ta diha sa ato ang Ginoo and then i-open na siya nga place para nato ug makita nato ang atong gitawag nato og gipangandoy. Okay. Now, I think now let's move on sa atong Tuesday lesson, burning coals of fire. So actually this refers siya sa kirubim nga di move like fire or ang ilang nature sama sa usa ka fire. So inana ang ilang nature ba, they are a divine being nga wala mahulog sa pagpakasala, they are not made of clay, pero atong makita diri nga like a burning coal of fire. So ingon ani ang ilahang nature. Then we see in the throne room of heaven in Ezekiel ang upat ka mga holy being dito sa throne room sa Ginoo. So imong makita ni siya ang upat ka mga mysterious being dito sa langit. Unya ang every kining mga mysterious nga mga being, they are cherubim, unya naa sila sa upat ka corner sa throne room, no? Sa kung siguro sa box pa ni siya every corner, every face na siya dito. Face. Okay. Unya ang maong mysterious being dunay upat ka buok dagway. Imagine mo makigsunan na siya upat ka buok nga dagway. Naay leon, naay sama sa tao, naay sama sa ox, o naay sama sa eagle. So mo ni ang iyang unya dunay mga mata, anywhere ang kita. And they move together, dili na ni siya kay irog-irog pa. Pag irog ani, automatic na siya kay di na ni nga mulingi kay tungod kay every corner na naman murag mao bitaw ning atong mga usa ni kini atong bitaw CCTV bitaw nga 360 degrees nga makita na. So ug imo nang tanawon, mura ni siya, labaw pa ni siya sa CCTV. O siguro diri gikuha ang model sa CCTV nga makita nimo all around, and that is how powerful is God. Nga He knows everything, He sees everything. Dili gyud ta makatago bisag unsay atong buhaton kay He is God omnipotent, He is God omnipresent, He is God everywhere, and we cannot hide in the presence of God. And ato makita mga kapaglaom no nga kini nga gi-illustrate ni Pastor Salarda, murag mahinumduman ako nga dito ta sa kasuritag Thailand na sila mga dagkupugay nga mga kining imahe dayon ang ilahapong murag gihimo nga God na apoy upat ka mga dagwa nawong. Pero akong nakita ug sa taas murag di ka kita pero kining gisgutan diri wala gyoy makaikyas ni ining kining mao nga mga kirub kay sumalag ingon ni Pastor Salarda makita ang tanan murag ang akong iyaan sa una gamay pa ko Pastor Salarda ingon siya nga ayaw gyud mo pagbuhat og sala bisan sa dayag ug sa tago kay ang Ginoo dakog mata. Meaning nothing is being covered in the power of God's eyes kay ngano He will see everything. Pareha diri sa atong nakita nga diha gyud sa throne sa Ginoo ang first gyud nimo makita din kada yung four creatures before sa 24 elders nga atong nakita. So ug lantaw na to ang picture sa trono sa Ginoo kung naa ang kirub, meaning the throne of God is really there. So mauni nga ang atong leksyon panahon dito sa Eden nagpakita ang kirub, meaning God's throne is near aron pag-restore sa ato. Nakita ni John nga ang burning fire, God's throne is near. Warag nakita na ko mga kapaglaom kung
magbuhat bitaw putaan ng mga candle lighting panahon sa atong commitment service nga in that moment ato mabati po kayang solemnity o mabati nato ang presensya sa Ginoo because the throne of God is being close to His people. Unya, dili lang people ang atong leksyon nagisgot pod about God is also concerned with our race. Kay kining four corners nga atong nakita diri nga gidiscuss ni Pastor Salarda, nag-involve ni sa every phase nga adunay 3 tribes nga nabilong. Nga kining 3 tribes nga nagsymbolic sa 12 tribes of Israel. Yes. Kini nagbuot pasabot nga in every corner, no? In every corner, umanto ta sa presence sa Israel na ay doors nga open, meaning every tribe dinhi sa ibabaw sa kalibutan bisan unsa nato kadaghan, di ta mabalaka kay ang langit is all open and every corner and every face sa Jerusalem himo gyud makakita. And the 4 faces ako nakita Pastor Elvin, nga bisag asa ta nga corner sa kalibutan, katong upat kabuk ang dagway nga naglantaw sa different position nila naglantaw, meaning walay dapit sa kalibutan mga kaisunan nga wala makita sa Ginoo ug wala makabalo ang Dios tungod kay ang Dios gayod is really bringing His love and His throne diha sa mga katawhan. Yes, ako po nakita din in relation na edition nato ni sa adlaw nga Wednesday, we have gamay na lang nga mga oras magkaigsunan. Yes. Atong makita din nga dito po pattern po ni siya sa gisugo sa Ginoo nga maghimo ang mga Israel og ang himo Israel og atong tabernacle. Yes. Kaya ang every tabernacle o patman puto ka sides, doon na po mga windows po siya dito. Yes. Niya 12 windows, niya pag-abot po din mo sa langit, sa Jerusalem, doon na po 12 windows dito. O niya every corner, doon na itulo ka mga windows sa pagkita dito. Niya atong masabtan din nga nasa east, sa south, sa west, sa north. O niya sa east, I think that is Judah, that is that is represent also sa Lion. Yes. Dayon sa south, si Ruben, murag represent po niya sa dagway sa tao. Dayon kini sa west, kinsa baning na si Ephraim, nagrepresentar po niya sa ox o silbing sa kabaw o baka. Dayon ang sa north, this is who is this one? Si Dan. Si Dan, and this is eagle. So you see, unya kinipod nga mga symbolic nga tribe, mo po dito makita nato sa throne room. Yes. Sa to pabuti ba sabot ba nga ang kini nga mga symbols nga atong nakita ni John Revelator o nakita ni Isaiah or ni Ezekiel, mauna ni sila nga throne room. Niya ilan na nakita nga associated gyud kaayo sa mga symbols nga nagrepresentar sa mga tao sa 12 tribes sa kalibutan. So kini niya gipakita lang nga ang Dios is so concerned with human affairs and He is in control and He loves His people, nga gusto si Ginoo nga ang iyang makatawhan one dison yahaning luwason through the redemption blood of Jesus. I think this is all nga atong makita nga ang lessons nato actually it focuses on the redemption alang sa mga tao niya gipakita diri sa pananawon and how interested God to all tribes, to all races sa tibuok kalibutan from the people of God nga ato makita sa Old Testament. So para nako no mga kapaglaom ang atong leksyon karon nga week, wherever asa dapit hunong ang mga Israelites ug asa dapit muhunong ang guiding presence sa Ginoo in a form of cloud or fire in the evening, didto po sila maghimo og kining ilahang pag-camp o nya didto lang ibutang ang sanctuaryo mga igsoon. Meaning sa atong leksyon karon nga mga week, nakita nato nga ang Dios gayod ang iyang katuyuan nga sa iyang presensya iyang maduol niya ang tanang tribo sa ibabaw sa kalibutan. Dili lang siya concerned with our individual kining salvation. He is also concerned sa ato ang tribe and nation nga gikinahanglan dili lang kay naay mabiyaan, kundi ang tanan nga tribo, ang tanan nga tao makabaton sa kaluwasan mga kaigsuunan. Because the Lord God Almighty nag-ingon sa Revelation 21, siya gayod mga kaigsuunan naglantaw sa upat ka kanto sa kalibutan, meaning ang tanang dapit sa ibabaw sa kalibutan abli alang sa bisan unsang tao, bisan unsang tribo
nga makaduol sa iyang trono. Ug mao na ang kanindot sa Ginoo, Pastor Salarda. Yes, mga kaigsunan, itong makita nga, din sa throne, na ang upat ka mga living creatures, then na dito ang 24 elders, pero ang naa sa ito nga is the Lamb of God. And the Lamb of God actually is Jesus Christ. Unya, mauna si Jesus nga gihalad alang sa atong mga sala, simbolik atong karniro nga gihalad dito sa sanktuaryo. Unya, mauna na si Jesus nga nagpakamatay dito sa cross, naghalad siya iyang kinabuhi, aron maluwas ta, o karon tuwa na siya sa trono sa langit, gisimba siya sa mga 24 elders o sa 4 living creatures. And that is why we look at Jesus as God with the Father and the Holy Spirit. Yes. So, I think we are out of time already. Salamat sa inyong pagsunod sa atong programa, sa atong mga kahigalaan, nagsunod sa atong programa. Salamat kayo. I hope na nasabtan ninyo ang atong pagtuning gabiuna o nagdugang kay balo sa inyong pagtun sa pulong sa Ginoo. Atong mga brethren nga nagtuon pod sa atong lesson, na apamuydagan niya nga maokay din sa atong lesson nga makahatag pagdugan niyo katinawan. Daghang salamat, ang Ginoo magpanalangin, magkita na sadta sa umaabot nga Bernis o sa Sabado sa buntag sa takna sa pagton. Idoko na tong ulo sa pagampo. Our loving Father in heaven, we thank you that tonight we have studied the lesson that we have from the Holy Scripture, and we found, the Lord, that you are our God, the Lamb of God, who taketh away the sin of the world. And we thank you, Lord, that through you, Jesus, our Lord, we will be saved. And thank you, Father, for blessing each one of us. And we pray that the goodness and love will upon us all together. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.